Mga kabayan, kumusta po kayo? Welcome back sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Magre-reaction po ako ngayon patungkol dito sa mainit at komplikadong usapin patungkol sa isang bagong kaibigan ni Kuya Bong na nakita natin na sa upload ng Ka-Business Official. Pakilala siya na pwede siyang maging kaibigan ni Bong, ng ating Kuya Bong, at pwede rin siyang maging ninang kung sakasakali man. At the same time, kung papalarin, kung luluubin ng Panginoon, pwede rin siyang maging karelasyon ng ating Kuya Bong. At ito po ang naging dahilan na ang dami hong mga negatibong reaksyon, opinyon, komento patungkol sa kanya. Pero ang nakakabilib lang dito kay Kabayan LB is tanggap niya. So, ibig sabihin, naka-ready siya. Pinag-isipan niya to kung ano man ang mababasa niya sa mga nagmamahal kay Kuya Bong, ay tanggap niya. So, wala tayong magagawa doon, dahil tanggap naman niya. Kaya lang, syempre, kung tayo is nagbibigay, karamihan, mga ganong komento, ako po yung nag-reaction din, meron na. Pero hindi nag-komento sa akin hinuhusgahan ko na daw kaagad si Kabayan LB. Hindi ko yung paghuhusga. So, mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo. At ito napanood ko nung nakaraan, replay na nga lang, hindi ako nakasabay sa live po ni Anime Reactors TV. Kasamahan ko pong reactor sa Ka-Business Official at saka sa Kalingap po, parehas ko kami. So, meron ho siyang naging katanungan dito kay Kabayan LB. So, ito ho yung bibigyan ko ng reaction ngayon. At the same time, yung aking personal opinion patungkol po dito sa kanya. Ito muna, pakinggan ho natin. Shoutout po kay Ka-Business Anime Reactor TV. Kabayan, ginamit ko po at nandito ako ngayon para may receive po ako sa aking gagaming reaction dahil gusto ko rin hong marinig muli ang naging pahayag ni Kabayan LB, ang kanyang rason sa kanyang naging aksyon na sa ngayon ibinabatikos nga siya. Hindi maiwasan na paghinalaan, baka may hidden agenda kay Kuya Bong. So ito muna, pakinggan natin yung katanungan ni Ka-Business Anime Reactors TV at ang sagot din, umakyat po ito siya sa live ni Anime Reactors TV. Ito po. May tanong ako. Okay. Wait lang. Ngayon, nasa sentro ng pangalan mo ang mga basher. Kumusta naman yung Kaya basher mo? Kaya ko sila. Ang basher, opinion nila yan. Opinion nila yan. Kasi, yan sila nagiging masaya. Suportahan natin sila, di ba? Hindi natin hawak yung isip at damdamin nila, di ba? Ang akin lang, ang lagi ko naman sinasabi doon na lahat tayo, di ba, walang hinahangan. Mapabuti si Kuya Bong. At isa na ako doon. Di ba? Yung sinasabi kong, okay? Yan to, ma'am. Ano masasabi nyo doon sa nagsasabi na katulad din lang daw, o baka daw kayo katulad din lang ni Clarissa? Ito yun. Hindi ko lang yung Sa nire-reply. comment section po yan ni Kabis. Oo, basa ko po lahat ng mga comment doon. Lahat po, basa ko yun. Ang masasabi ko lang, huwag niyo akong ikumpara. At saka, huwag niyo nang banggitin si Clarissa sa mga comment section ni Ka-Business kasi wala siya doon Out na siya sa issue. Kasi kayo mismong mga basher, kayo mismo gumagawa ng issue about sa past ni Kuya Bong. Diba? Kaya, ang pinagbubuntungan ng iba, ang Ka-Business, kasi nababanggit yung pangalan pa rin ni ex. Ang akin lang sana, kung may past man si Kuya Bong ng mga babae na nagawa ay Kuya Bong, huwag nila akong ikumpara dahil ibang isip ko kaysa sa kanila. Yun lang. So yung sinasabi ni Kabayan LB na hindi banggitin yung mga nakaraan ni Bong, lalo na yung ex, kasi wala naman na siya doon sa Ka-Business. Alam natin yun na mahirap hindi ma-connect, mahirap hindi mabanggit, kasi naging parte siya, history ng buhay ni Bong. At ito ngayon, although sinasabi niya na iba siya, totoo naman, iba-iba tayo, bawat tao may individualities tayo So iba-iba. Ako naman, inaiintindihan ko yung sentimiento ng karamihan ng mga nagmamahal kay Kuya Bong. Ayaw lang nilang masaktan muli ang ating Kuya Bong.
Dahil napakasariwa pa, halos sunod-sunod na eh. Dahil mahina yung ano niya eh, yung kanyang tawag dito, kalooban, yung isip niya, mahina, hindi niya kaagad maiisip, ay okay lang pwede kung maging ganito man, meron pa akong ibang gagawin. Kaso yung nagiging outlet nga niya, is yung kanyang nakasanayang buhay, yun niya yung pamamasura. So yun lang ang iniiwasan o iniingatan kung bakit may mga negatibong komento na parang lumalabas kasi nga, pinangungunahan. Ito ang ating kababayan at hinuhusgahan. Pero para sa akin, ano kabayan, LB? Yung mga nababasa mo, yes, sinabi mo nga lahat binasa mo, kahit doon yung nandun sila pinuno ka business sa labas na binabasa yung mga komento, binasa mo lahat yun. Ano na lang, para sa akin, maging eye-opener ba? Kumbaga, patunayan mo na ang intensyon mo kay Kuya Bong is malinis, walang hindi mo siya gagamitin sa iyong YouTube channel. Nasa comment section po yan, nabasa niyo rin yan na baka mamaya nagpapalaki lang ng views. Nabanggit niya ito, hindi ko na lang itutuloy po yung mga paliwanag niya dito. Please visit nyo lang po sa channel ni Anime Reactors TV. Doon na lang, hindi ko na po ito dadagdagan. So, ibigay ko na yung aking opinion dito. So, yun, yung mga naglabas ng saloobin nila patungkol kay Kabayan LB na hindi maiwasan na sabihan, gagamitin lang niya si Bong kasi may YouTube channel yan. So, ikinukumpara din siya kay Jinky. Ba? Nabanggit din si Jinky na dapat si Jinky na lang kasi, bata pa, walang YouTube channel. Nandyan ho yan sa comment section. Pero, sabi nga si Jinky naman kasi ang umatras nung time na yon. Kaya lang, isa pang dito, naging idadagdag ko, doon sa kila pinuno ka business na nasa labas sila, nakalimutan nila siguro, pinuno, pasensya po, inaantay nila na si Jinky ang pumunta sa ka-business official kasi bumalik na si Bong. Pasintabi lang, para sa akin, Pilipino tayo eh. Iba pa rin yung lalaki ang pumupunta doon sa babae. Kung gustong maging malinaw ang lahat, si Bong dapat ang gumawa ng paraan, mag-reach out kay Jinky. Kasi bago man to umalis o bumalik si Bong, na isama nila into dyan, alam naman natin nagkita si Jinky at saka si Bong. Pumunta siya doon, di ba? Mayroon yung may video yun eh. So ngayon, hindi naman kasi maganda tingnan kung si Jinky pa ang pupunta sa ka-business house dahil bumalik na si Bong. Parang lalabas dito, at si Jinky, naghahabol talaga ito kay Bong. Ano ang intensyon niya? Walang makapitan? Mga ganun. Masasabi natin yon sa totoo lang. Diba? Masasabi yun. Kasi, supposed to be yung lalaki, pumunta kay Jinky. O Jinky, ano na, sitwasyon natin, linawin natin. Ito kasi, meron akong bagong kaibigan. Syempre, may communication. Baka mamaya, magkalaglagan ng loob. Laglagan, hindi magkahulugan. Mag-ano sila? Kumbaga may mga tubig-tibok dyan sa kaloob-looban nila, di ba? Tibok-tibok ang puso. So, mas maganda yun, si Bong, ang pumunta, samahan ng kanyang mga kapatid na kawang, sa sila pinuno ka business, hindi na nila invite si Jinky. Mag-effort na lang sila doon. Although, nung una alam natin na si Jinky, nagkamali, dahil may reason naman siya, dahil hindi siya nagpaalam doon sa kanyang amo, at nagkagulatan na lang lahat. Pero, nagsisi naman siya. O ngayon, wala nga daw silang break up ni Bong. Walang linaw. Alam naman natin, nagulat din sila pinuno ka business. Hindi lang matutuloy ang kasal, pero wala silang break up. So ngayon, ibig sabihin, wala pa silang wala pang closure. So kailangan yun ang linisin muna ni Bong. At hindi talaga antahin na si Jinky pa ang lumapit, pumunta dyan sa ka-business house kasi babae po siya. Parang iba yung Pilipino tayo hindi pwedeng ganun. At andun pa rin yung pagka Maria Clara, kunyari. Diba? Ilalagay din sa lugar. Siyempre, mahihiya din yan si Jinky. Masasabihan talaga yan siya. Yan ko yung hinahabol dito kay Bong. Bakit siya pa talaga yung pumunta doon sa bahay ng ka-business para mga ganong mga sitwasyon ba? Pa rin talaga lalaki ang gumawa ng moves. Kung ayaw na nila, di ayaw. Di stop, close. Para maka-move on yung isa si Jinky. Makagawa siya ng ibang kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Total, bata pa siya. Gaya ng advice ko dati. Kung maalala nyo dyan sa aking reaksyon. Mag-abroad ka, Jinky. Baka ganun ba?
Kasi hindi tayo pwedeng mag-stuck up sa isang problema lang, sa isang sitwasyon lang. Kailangan natin maging malawak ang ating paunawa. So ito ngayon kay Kabayan LB. Kung nangyayari man to sa kanya, kung mayroon man siyang natatanggap na mga bashing, dahil sinamahan niya ng meron siya mga options na ginawa. Ano mga options niya? Okay, willing siya, gusto niyang kilalanin, kaibiganin si Kuya Bong, magkwentuhan sila. Dapat hanggang doon na muna. Pero nung tinanong kasi siya ni Mrs. Kabisnes, if ever, na hindi ko lang makuha yung eksaktong word na ginamit ni Mrs. Kabisnes, kung mauuwi sa pagmamahalan, willing naman na siyang ganon. Siyempre, yung iba dyan na magdududa. Diba? Pagdududahan na siya, nakita naman natin sa comment section. Ang dami na naglabasan kasi may edad na, hindi na magkakaanak. Ayan, yung kanyang YouTube channel, ginagamit lang na naman si Bong. Baka mamaya, pinasasakay lang si Bong. Ang punot, dulo, or yung ano talaga dito, ang care, yung pagmamahal kay Bong, na proteksyon, na ayaw nang ulit, na magdusa ang puso, ayaw na mapaasa ulit. Kasi hindi tayo sure, di ba? So, ito kay kababayan, kung ano man ang kanyang intention, sabi nga niya, pauwi siya, malapit na, so magkikita sila. Siyempre, pag nagkita sila, sana wala na, okay na si Jinky, tapos na kung ano man ang kanilang doon, kasi 50-50 naman na doon si Bong. Ito naman si Jinky, sigurado, babae yan eh. Pag sinabihan yung siguro lalaki, hindi naman na maghahabol yan, pag si Bong na yung umayaw. 50-50 sila eh. Yung ano lang doon kay Jinky, kailangan lang niya na ma-stop. Kailangan lang ng closure, lock. Tapos, tuloy kung tuloy. Yun lang naman yun eh. Diba? Pero, ang laking katanungan, kaya nga komplikadong kaibigan. Alam natin kasal. Gaano katagal yung process ng annulment? So, pwede na ba silang magsama kahit hindi pa annulled ang kasal ng isa? Ang rules ng ka-business family, hindi pwedeng magsama hanggat hindi pa nakakasal. So, yun lang yun sa akin, pakatatag ka Kabayan LB, marami ka pang sasaluhin ng mga bashing. Hanggat hindi nakikita yung tunay na intention mo kay Kuya Bong. Yung totoong ikaw talaga na yung malasakit na may yung pagmamahal, kung ano man ang tawag dyan, na kune-question o nakikita ng mga nagkokomento sa'yo na hindi maganda, na kune-question ka talaga. So, aabangan namin ang totoong mangyayari. Wala naman kundi, syempre, God's will. Kaya sana hindi lang nanggagaling sa katamisan ng dila yung mga sinabi niya. Sana nasa gawa din. Ewan natin. Abangan natin to. Pambihira. Ang layo ng ating lalakbayin pa nito. So, tingnan ho natin. Obserbahan at ipag-pray din na maging maayos ang lahat. So, yun lang po yung sa akin. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po ang suporta. Shoutout po sa inyong lahat, mga bagong subscribers ko. Hindi ko pa kayo mamention, basta maraming salamat. Ingat po tayo. To God be the glory.